Lingid sa kanilang kaalaman ay isang sutra ang ginamit ni Pidgeot, isang transportation technique kung saan isang beses lang itong nagagamit ng user para iligtas ang kanyang buhay sa panganib. Alam ni Pidgeot na hindi na siya makakaiwas sa ataking iyon ng tikbalang, kaya ginamit niya na ang sutra upang maglaho. Kasama ang sutra sa mga inkantasyon na ginagamit ng mga tandad, pero piling mga tao lang ang nakakagawa nito. Nasa distansya na si Pidgeot at nakatitig pa rin sa nilalang. May tinatago ka palang kaalaman, lalaki. Napabilib mo ako. Patawad, masyado kitang minaliit. Pero, alam mo bang mga bataluman lang ang nakakagawa ng bagay na ginawa mo ngayon? Saan mo yan natutunan? Tanong pa ng tikbalang kay Pidgeot na bahagyang naintriga sa kakayahan ng lalaki. Tinuro yan sa akin ng guro ko, pero wala na siya. Sa akin niya lang ipinamana ang bagay na yun. Nagulat si Mang Ramon sa narinig. Hindi sila makapaniwala na malakas pala talaga ang pinunong nagtatag ng samahan ng tandad. Kung ganon, mababaw na sa limot ang kakayahan na yan sa oras na mapatay kita. Wika pa ng tikbalang. Sige, tingnan natin kung magagawa mo yan. Sagot ni Pidgeot. Hindi matanggap ng tikbalang ang nangyari, kaya sumugod na ito ng sobrang bilis kay Pidgeot. Hindi naman nagpatinag ang lalaki at buong tapang na hinarap ang paparating na kamao ng higanting nilalang. Pumihit si Pidgeot sa kanan at gumulong pakaliwa. Sabay apak sa sanga na malapit at sumirko ito sa ere papalapit sa tikbalang. Nilabas niya ang kanyang mini revolver at binaril sa dibdib ang tikbalang. Napahinto sandali ang tikbalang at naramdaman nitong tila natutunaw ang mga bulitas sa loob ng kanyang katawan. Lingid sa kanyang kaalaman, gawa sa pilak ang mga bulitas ni Pidgeot at sinabayan pa niya ito ng isang orasyon upang tumalab ang mga balang papasok sa katawan ng tikbalang. Masyadong mainit ang dugo ng tikbalang, kaya madali lang natunaw ang mga bala ni Pidgeot. Hindi ito magawang ilabas ng tikbalang dahil sumama na ang karamihan ng bala sa kanyang blood vessel. Sumpain ka! Ano ginawa mo sa akin? Galit na tanong ng higanting nilalang. Sumikip ang dibdib nito dahil sa pagbara ng dugo sa mahalagang ugat nito. Dahan-dahang napapaluhod ang tikbalang, pero dahil sa tatag ng katawan, ay nilalabanan pa rin niya ang masamang epekto ng mga balang bulitas sa loob ng kanyang katawan. Hindi maaari ito! Paano mo nagawang labanan ang bala ko? Gulat na tanong ni Pidgeot sa tikbalang. Dahil hindi lang naman ikaw ang may tinatagong sikreto, meron din ako, lalaki. Hindi ko lang ginagamit. Pero dahil sa sinagad mo na ang pasensya ko, magdasal ka na! Sagot ng tikbalang at bigla na lang nanginig ang katawan nito. Tila may kung anong bagay na gumagalaw sa lalamunan ng tikbalang. Laking gulat nila nang isuka lahat ng tikbalang ang mga natunaw na bulitas mula sa kanyang bibig. Nandiri pa si Edward dahil sumama pa ang mga maliliit na buto sa mga isinuka ng tikbalang. Mukhang kinain niya ang mga biktima niya. Mabuti na lang at hindi kanya nakuha. Kundi matutulad ka rin sa mga butong yan. Litaniya pa ni Mang Ramon habang nakatitig sa mga buto ng tao sa paanan ng tikbalang. Nang dahil rin sa mga butong lumabas, ay tila may kung anong masamang espiritu ang pumasok kay Pidgeot at nagwala ito sa sobrang galit. Nasilayan niya kasi ang singsing ng kanyang ina at nakadikit pa sa daliri. Malapit lamang ito sa tikbalang, kaya napansin niya ito kaagad. Nanginginig ang buong katawan ni Pidgeot na nakatingin sa singsing. Tila may kung anong apoy ang sumiklab sa puso niya
at naging matalim ang titig. Pero pangiti-ngiti lang ang tikbalang sa lalaki na walang kamalay-malay sa nangyayari. Naging kalmado kaagad ito sa kinakatayuan matapos guminhawa ang pakiramdam. Parang may mali rito sambit pa ni Edward. Oo, pansin ko nga. Bigla na lang nagbago ang aura ni Pinjong. Sagot naman ni Mang Ramon. Ano kaya ang dahilan? Meron po ba kayong nalalaman sa nakaraan ni Kuya Pinjong, Tatang? Usisa ni Edward. Hindi ako sigurado Pero noong 13 taong gulang pa lang si Pinjong, ay namatay na ang nanay niya sa hindi malamang dahilan. Pero may aliwaswas na kumakalat noon sa baryo na kinuha raw ng mga laman lupa ang ginang. Sa kagandahang taglay kasi nito kahit may asawa't anak na, hindi malayong pagkainteresa din ito ng mga nilalang na mapagsamantala. Base sa chismis, ilang araw raw hinanap ng mister ang asawa nito, pero hindi niya ito makita sa kahit saan. Pati na sa kasulok-sulukan ng gubat ay pinasok niya, pero walang palatandaan ng ginang, kaya sumuko na ang ama sa paghahanap. Wala rin naman siyang alam sa mga engkanto noon, kaya inakala niyang tinangay lang ng kung sinong lasinggero ang asawa niya. Magmula noon ay nanunugis na siya ng mga lasinggero sa lugar na pinaghihinalaan niyang maaaring pumatay sa asawa niya. Pero nasawi din ito sa engkwentro kalaunan. Pero sinong mag-aakalang makakapatay siya ng mga lasinggero gamit lamang ang itak? Dahil dito, maagang naulila si Pinjong noong 13 anyos pa lang siya. Pagsapit niya ng 14 anyos ay inampun siya ng kanyang tiyuhin at dinala sa Mindanao. Hanggang dito lang ang nalalaman ko at bukod doon ay wala na. Mahabang salaysay pa ni Mang Ramon. Hanggang doon lang ang tawag niyo doon, Tatang? Ang haba kaya ng kwento niyo na parang kabisadong-kabisado niyo ang pasikot-sikot ng buhay ni Kuya Pinjong. Hindi ko nga inaasahan na makakakita pa ako ng chismosong matanda na katulad niyo po. Biro pa ni Edward kay Mang Ramon. Loko ka! Sabay bato kay Edward, pero nakangiti naman si Mang Ramon. Ibinalik nila ang atensyon kina Pinjong na medyo nagpapakiramdaman pa sa isa't isa bago sumugod. Tingin mo, Tatang, may nakita kaya si Kuya Pinjong sa mga buto? Kaya biglang nagbago ang aura niya? Tanong pa ni Edward habang patuloy na nakamatsyag sa dalawa. Palagay ko nga yun ang dahilan. Mukhang nalaman na rin ni Pinjong ang buong katotohanan, kaya nagagalit siya ngayon. Masama ang pakiramdam ko rito, sambit ni Mang Ramon na bahagyang nangamba para kay Pinjong. Biglang sumugod ang tikbalang at bumato ng suntok kay Pinjong. Yumuko lang ang lalaki, sabay binigyan ng malakas na sipa ang mukha ng tikbalang. Muntik nang matumba ang higanting nilalang, subalit na natili pa rin ito nakatayo dahil sa tatag ng katawan. Sinunggaban kaagad nito ang isang braso ni Pinjong. Gamit ang lakas ay binuhat niya ang lalaki at inihagis. Napaigik si Pinjong nang bumangga ang likod niya sa puno. Muling sumugod ang tikbalang habang bumabangon pa lang ang lalaki. Bumanat ng mabilis na suntok ang nilalang, pero nakagulong sa gilid si Pinjong at nakaiwas ito. Durog na durog ang lupa sa mga kamao ng tikbalang. Tumayo si Pinjong sabay bato ng tigalpo. Namilipit sa sakit ang nilalang nang tamaan niya ito. Sinamantala ni Pinjong ang pagkakataon at sumugod ng napakabilis. Nagulat ang tikbalang nang makalapit ito. Animoy nayupi ang katawan ng tikbalang nang suntukin ito sa bodega ni Pinjong. Isang sipa ang pinakawalan ng lalaki, pero nasalag ito ng braso. Sinugod siya bigla ng tikbalang dahil ito na rin ang tsansa nito na makabawi. Nirambo niya ang lalaki, pero nasalag ito ni Pinjong. Napaatras ng kaunti ang lalaki sa impact, subalit pumihit ito at dumiretso ang kamao ng tikbalang. Nasa likod na kaagad si Pinjong nang mapalingon ang tikbalang, pero nirapido agad ito ng lalaki sa tagiliran.
Malalakas na suntok ang pinakawalan ni Pidyong pero hindi man lang ito tinablan. Bagkus ay binaliwala lang ito at sinakal siya ng tikbalang. Ang lakas din ng loob mong kalabanin ako Ngayon, mamamatay kang naghihirap sa kamay ko! Sambit ng tikbalang habang parang batang sakal-sakal niya si Pidyong. Buwisit! Nahuli na naman siya! Paano to, Tatang? Wala ba tayong gagawin? Ha? Hindi mapakali si Edward. Maghintay lang tayo. Tugon naman ang matanda na kumpiyansa makakaisip kaagad ng paraan si Pidyong upang makawala sa kamay ng tikbalang. Hinawakang mabuti ni Pidyong ang mga braso ng tikbalang, sa kanya iniangat ang mga paa at ubod lakas na sinipa ang higanting nilalang. Tumilapon ang tikbalang papunta sa harang, ngunit nagawa nitong mabalansi ang katawan at hindi siya nakapasok sa harang. Tumakbo si Pidyong at isang flying kick ang pinatama niya sa tiyan ng nilalang. Animoy ni Impatyo ang tikbalang nang tumiklop ang katawan nito. Sabay diretsong nakapasok sa harang. Sinubukan itong tumakas agad, subalit tila may pader na hindi nakikita ang pumipigil dito na makalabas. Nice one! Ang galing talaga ni Kuya Pidyong! Paghanga ni Edward sa lalaking magsasaka, na pagod sa matinding laban na pinagdadaanan. Tinapik siya ni Mang Ramon sa balikat. Sabi sa iyo maghintay lang tayo. Alam ko makakaisip din ng paraan si Pidyong dahil may tiwala ako sa kanya. Ngayon, gawin mo naman ang parte mo. Sige na! Nakangiting wika ni Mang Ramon. Nabura naman ang saya sa mukha ni Edward at nakaramdam ito ng matinding kaba. Para yan sa nanay kong pinatay mo. Ngayon, magdusa ka sa harang na yan. Edward, gawin mo na! Sigaw ni Pidyong. Binigay na nito ang senyalis kay Edward, kaya naman walang pagdadalawang isip na tumalon ang binata papunta sa likod ng tikbalang upang gawin ang papel niya. Saktong bumagsak ito sa batok ng tikbalang. Sakalin mo ng mahigpit! Magkulambitin ka sa buhok niya! Saad naman ni Mang Ramon na nakatingin lang sa ginagawa ni Edward. Ano? Walang nagawa ang binata kundi ang magkulambitin sa makapal na buhok ng tikbalang. Niyakap niya ito sa leeg ng mahigpit pero napapadaos-dos ang paa niya sa madulas na buhok ng nilalang. Muntik nang malaglag si Edward, subalit mabuti na lamang ay nakakapit ito ng mahigpit sa buhok na ginawa niyang lubid. Matinding sakit ang naramdaman ng tikbalang. Nagpaikot-ikot ito para ilaglag ang binata. Anak ng pating, tumigil ka! Huwag kang malikot! Nahihilo si Edward sa ginagawang pag-ikot ng tikbalang. Hindi ito tumitigil sa pag-ikot na mas lalo pang binibilisan. Upang tuluyang mahulog si Edward, alam niya ang binabalak ng binata. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat ng paraan para pigilan ito. Pero sadyang matibay ang binata sa hangarin na makuha ang gintong hibla mula sa kanya. Kumakapit ito ng mahigpit sa buhok ng tikbalang. Sinambunutan niya ito para tumigil sa pag-ikot. Napahalinghing sa kirot ang tikbalang. Lapastangan kang bata ka! Lagot ka sa akin kapag nahuli kita! Pipigain ko ang katawan mo hanggang sa madurog ang mga buto! Banta ng tikbalang. Lumulukso-lukso ito para ilaglag ulit si Edward, pero sadyang makapit na masyado ang hawak nito sa buhok ng tikbalang. Hinanap niya ang gintong hibla sa mga buhok ng tikbalang, subalit hindi niya matagpuan. Nasaan na ba kasi yun? Buwisit, hindi ko makita. Naiirita na si Edward dahil kahit anong halukay pa niya ay hindi niya matagpuan ang gintong hibla. Ano pang hinihintay mo bata? Bunutin mo na! Nag-aalalang wika ni Mang Ramon dahil kapag nahulog si Edward ay maaari itong mapahamak. Hindi ko po makita kung nasaan! Sagot naman ni Edward. Tignan mo sa ilalim! Siguradong tinatago niya yun! Sabat naman ni Pidyong. Nakaluhod ito
habang nakahawak sa tiyan, sanhi ng matinding panghihina ng katawan. Sinuri naman ito ni Edward sa may ilalim ng buhok na may pagkabuang kulay. Tila naghahanap lang ito ng kuto sa ginagawa niya. At ilang sandali pa ay nakita niya rin ang gintong hibla ng tikbalang na mahigpit na nakadikit sa gitna ng ulo ng higanting nilalang. Hinawakan niya na itong mabuti at gamit ang natitirang lakas ay buong lakas niya itong kinalas sa ulo ng nilalang. Napaungol sa sakit ang tikbalang. Yes! Nakuha niya rin! Napasuntok sa hangin si Mang Ramon nang magtagumpay ang binata na makuha ang gintong hibla. Nalaglag si Edward palabas ng harang nang iwas-iwas siyang muli ng tikbalang. Bumalandra ang likod niya sa malambot na lupa at nadumihan ng putik ang kanyang damit. Bumaba si Mang Ramon sa puno para tulungan si Edward. Nasaksihan nila mismo kung papaano unti-unting nawala ng lakas ang tikbalang. Dahan-dahan itong nanghihina at lumiliit ang katawan hanggang sa pumuti ang malaabong buhok. Nagbunyi si Edward sa tagumpay nila pero napansin nilang tahimik lang si Pidyong. Nakaluhod lang ito at walang kibo sa kabila ng nangyaring pagkatalo ng tikbalang. Nilapitan nila ito. Kuya Pidyong, ayos ka lang ba? Tanong pa ni Edward. Oo, ayos lang ako. Mahinang sagot ng lalaki. Diyos ko, Pidyong, may tama ka! Gulat na wika ni Mang Ramon. Hindi nila inaasahan na magtatamo ng pinsala ang lalaki sa kabila ng husay na pinakita nito sa laban. Nakita din ni Edward ang pinsala ni Pidyong sa tiyan. May maliit itong sugat sa gilid ng sikmura at dumudugo pa ito. Kuya, may sugat ka. Mukhang malala. Kailangan mo madala agad sa ospital. Pag-aalala pa ni Edward. Hindi, ayos lang ako. Magpatuloy na lang tayo. Hindi ba't hahanapin pa natin ang pamilya mo? Ani Pidyong. Nagkatinginan sandali sina Edward at Mang Ramon. Pero may sugat ka, Pidyong. Hindi maganda ang lagay mo. Kailangan magamot yan bago pa lumala. Saan ni Mang Ramon? Hindi sumagot si Pidyong at umungol lang ito. Dahil dito, nagdesisyon si Edward na itigil na muna ang paghahanap sa pamilya niya para ipagamot si Pidyong. Kung hindi sila magmamadali ay maaari itong mamatay dahil sa tinamong sugat mula sa tikbalang. Nakangisi ang tikbalang habang nakatingin ito kay Pidyong na mahina. Kawawa ka naman, lalaki ka! Mukhang mamamatay ka rin bago ka pa dumating sa pagamutan. Wika ng tikbalang. Tumigil ka! Ngayong nakuha na namin ang gintong hibla mo, kailangan mo nang sumunod. Ano man ang ipag-utos namin? Saan ni Mang Ramon sa nakangising nilalang. At sino ka para utusan ako? Gusto mo bang mamatay? Galit na hindi matanggap ng tikbalang ang mga sinabi ni Mang Ramon. Lumapit naman si Edward sa harap ng harang. Ngayong napasa kamay ko na ang gintong hibla mo, ibig sabihin ako na ang Panginoon mo. Kailangan mo akong sundin. Susunod ka sa mga utos ko at hindi ka pwedeng umayaw. Kailangan mo sabihin sa akin kung ano ang lunas sa sugat ni Kuya Pidyong. Wika ni Edward sabay pinakita ang gintong hibla na nakuha niya. Nabura agad ang mapang-asar ng ngiti ng tikbalang at hindi nakariak. Dahil totoo ang mga sinabi ni Edward, ang sino mang makakuha ng gintong hibla mula sa tikbalang ay magiging Panginoon na nito o master ng isa sa pinakamalakas na nilalang sa daigdig ng mga engkanto at laman lupa. Wala itong magagawa kundi sumunod sa lahat ng ipag-uutos sa kanya ng kanyang Panginoon, sa ayaw man niya o sa gusto. Sabihin mo na sa akin kung anong lunas. Mando pa ni Edward. Ani mo'y naging maamong tupa ang tikbalang nang tumingin sa kanya ang binata diretso sa mga mata. Ang halamang makabuhay, dikdikin mo, saka mo itapal sa sugat niya. Ilang araw din bago siya gumaling, pero siguradong mabisa.
Malumanay na tugon ng tikbalang kay Edward. Makabuhay? Hindi ba't bihira lang makakita ng halamang ganoon? Meron ba tumutubong ganoon dito? Sabat ni Mang Ramon na bahagyang napasingkit ang mga kilay. Isang beses lang niyang narinig ang halaman na ito mula sa matatanda. At ang maalamat na taglay nito ay walang kasing bisa kumpara sa mamahaling gamot na nabibili sa merkado. Ang iba't ibang uri ng mga malubhang sakit ay kaya nitong lunasan at ginagamit din ito bilang gamot sa mga nahawaan ng aswang o iyong tinatawag na nayanggaw sa Kabisayaan. Ang mga kagat, kalmot o kahit ano pang pinsala na nakuha sa aswang ay kaya nitong lunasan. Didikdikin lang ito at ipapahid sa mismong apektadong lugar ng sugat at tatapalan ng dahon. May tumutubong makabuhay dito, malapit sa malumot na kuweba. 5 kilometro lang ang layo mula rito. Saad ng tikbalang, nanlaki ang mga mata ng matanda. Ibig sabihin, may tumutubong ang ganun dito. Pero bakit napakalayo naman? Hindi namin makukuha yun. Mauubusan ng dugo si Pinyong bago pa kami makarating doon. Ani Mang Ramon. Nag-isip naman ang paraan si Edward. Sandali, Edward. Ibigay mo ang kalahati ng gintong hibla ng tikbalang upang manumbalik ang lakas niya. Wika ni Pinyong na bahagya ng namumutla ang mukha. Ano? Nasisiraan ka ba? Hindi agad sumangayon si Edward dahil maaari silang salakayin ng tikbalang para maghiganti sa nangyari sa kanya. Napabuntong hininga naman si Pidyong at tumingin ito sandali sa tikbalang. Basta, magtiwala ka lang. Kalahati lang ang babalik sa kapangyarihan niya dahil nasa iyo pa rin naman ang kalahati ng gintong hibla. Huwag kang mag-alala, susunod pa rin siya sa lahat ng gusto mo. Kapag iniabot mo na ang kalahati ng gintong hibla, utusan mo siya agad na kunin ang halamang yun. Aabutin tayo ng siyam-siyam bago makarating kung tayo ang pupunta roon. Saad ni Pidyong. Oo, sige, naiintindihan ko. Lumapit si Edward sa tikbalang at inihagis ang kalahati ng gintong hibla. Nasalo naman ito ng tikbalang sabay inilagay muli sa likod niya. Tila nag-generate kaagad ang katawan ng tikbalang at bumalik ang lakas nito, pati ang maskuladong katawan. Kunin mo ang halamang sinasabi mo at bumalik agad dito sa lalong madaling panahon. Maotoridad na utos ni Edward sa tikbalang. Sabay winasak ang mga asin na nagsisilbing kulungan nito. Lumabas ang tikbalang mula sa nasirang harang, kaya napaatras sa takot ang binata. Ngunit ikinagulat niya ang sunod na ginawa nito. Susundin ko po ang utos niyo, Panginoon! Sabay talungko ng tikbalang. Hindi kaagad nakakibo si Edward. Sige, kumilos ka na bago pa kami abutan ng ulan. Pero siguraduhin mong babalik ka ha. Paniniguro pa ng binata. Napangiti sina Pidyong at Mang Ramon nang kumaripas ng takbo papalayo ang tikbalang. Napansin ni Edward na nakangiti ang dalawa kaya napakunot ang noo niya. Bakit? May nakakatuwa ba sa sinabi ko? Ani Edward. Huwag kang mag-alala, iho. Wala pang 2 minuto. Nandito na yun. Maliban sa mga puting engkanto. Alam mo ba na sila lang ang bukod tanging pinakamabilis na nilalang na nabubuhay sa daigdig ng mga engkanto? Ang mga tikbalang ay walang kasing bilis pagdating sa takbuhan. Walang makakapantay sa kanila sa mundo natin. Sila ang maituturing ng mga cheetah na kayang tumakbo ng ilang milya sa loob lamang ng ilang oras. Ang matitibay at mahahaba na binti nila ang nagsisilbi nilang yaman. Paliwanag ni Mang Ramon. Hindi na sumagot pa si Edward at chinek na lang si Pidyong para tignan ang sugat nito. Hindi naman ito gaano kalala kung titignan, pero maaari pa ring mamiligro ang buhay ng lalaki kung hindi ito maaagapan kaagad. Lalo na't nagmula pa sa hindi pangkaraniwang nilalang ang pinsalang tinamo nito. Makalipas ng ang ilang sandali ay dumating din ang tikbalang, dala ang halamang makabuhay.
May ilang piraso siyang nakuha at inabot ito agad kay Edward at nagtalungko. Sigurado ka ba rito? Baka mamaya, lalo lang lumala ang kondisyon ng kaibigan ko. Paniniguro pa ni Edward. Napansin ang tikbalang na ginawang porselas ng binata ang gintong hibla niya. Nakalagay ito sa kanang kamay. Nakatitiyak po ako, Panginoon. Sagot ng tikbalang. Huwag mo na akong tawagin Panginoon. Edward na lang. Nakakaya sa mga kasama ko eh. Dahil ko pa ang master sa ginagawa mo. Huwag mo na rin akong pinupo. Nagbumukha rin ako matanda dyan eh. Reklamo ng binata. Masusunod, Edward. Maikling tugon ng tikbalang. Sinipat ni Edward si Pidyong. Napansin niyang palala na ng palala ang sugat sa tiyan. Bumubuka na ito at tila ba nagnanana. Sa kondisyon ngayon ng lalaki, hindi na nito kakayanin ang tumayo o kaya maglakad man lang. Kaya naisip ni Edward na humingi ulit ng tulong sa tikbalang upang mas mapadali ang paglalakbay nila papauwi at para hindi rin mahirapan si Pidyong. Hoy, ikaw! Anong pangalan mo? Masungit na tanong ni Edward sa tikbalang na nakabaw pa rin sa harapan niya. Ako si Ephraim, mula sa ika-4 na ranggo. Nagmula ako sa angka ng mga mandirigma. Parehong namatay ang mga magulang ko pagkatapos kong isinilang. Sumali ako sa hukbo ni General at ilang taon akong nanilbihan sa kanya bago ako napadpad sa lugar na ito. Dito na ako nanirahan at naging tagapagbantay sa mahabang panahon. Pakilala ng tikbalang. Naguluhan ang binata sa pagpapakilala ni Ephraim sa sarili. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Okay, Ephraim, maaari mo bang buhatin ang kaibigan ko hanggang sa makauwi kami sa bahay? Sa kondisyon niya kasi, hindi niya nakakayanin pa maglakad. Pakiusap ni Edward. Walang ano-ano'y tumayo ang tikbalang at walang pakundang ang pinasan si Pidyong sa balikat. Uy, dahan-dahan naman, baka mapano siya? Pag-aalala pa ni Edward. Wala nang malay si Pidyong nang pasanin ito sa balikat ng tikbalang. Nagpatuloy na sila para makauwi. Lakad-takbo ang ginawa nila sa masukal na kagubatan hanggang makarating sa bahay. Maingat na inilapag ni Ephraim ang mahinang katawan ni Pidyong sa higaan at nagpasya na itong magpaalam kay Edward. Aalis ka na ba? Tanong pa ng binata kay Ephraim. Oo, Edward. Kailangan ko na umalis para bantayan ang teritoryo ko. Pero dahil nasa iyo pa rin ang gintong hibla, pwede mo pa rin akong tawagin kahit kailan mo gusto. Kung kailangan mo ulit ang tulong, sambitin mo lang ang pangalan ko at darating ako. Sagot pa ng tikbalang na si Ephraim. Talaga? Patutulungan mo ba akong hanapin ang pamilya ko? Parang nabuhayan muli si Edward. Oo, tutulungan kita. Magkita na lang tayo sa bukana ng gubat. Hihintayin kita roon bukas na umaga. Tugon ni Ephraim at umalis na ito. Dahil dito, tumulong na si Edward sa paggamot kay Pidyong. Kinuha niya ang mga halaman at dinikdik ito sa mangkok. Kumatas ang halaman at inipon iyon ni Edward sa isang lalagyanan para ipainom sa lalaki. Marahan namang nililinis ni Mang Ramon ang sugat ni Pidyong gamit ang basang tuwalya na ibinabad niya muna sa maligamgam na tubig. Ilang beses niya itong piniga, saka ipinahid sa apektadong sugat. Napapaungol pa rin sa sakit si Pidyong kahit nakapikit ito. Indikasyong malubha ang sugat niya. Nagmadali si Mang Ramon sa paglinis sa sugat para maitapala kay Pidyong ang halamang makabuhay. Nang matapos na si Edward sa pagdidikdik, ay tinapal na nila ang mga dinurog na halaman. Dito pa lang nakahinga ng maluwag si Pidyong matapos matakpan ang sugat niya. Pinainom ni Edward ang katas ng halaman at naging mahimbing na ang tulog ng lalaki. Hayaan muna natin siya makapagpahinga kahit sandali. Dumito ka muna para mabantayan siya. Bibili lang ako ng pagkain sa labas.
para may maipanghapunan tayo. Pakiusap ni Mang Ramon kay Edward. Pumayag naman ang binata at dumukot ito ng pera sa bulsa. Idagdag nyo na rin po ito, tatang, para makatulong naman kahit papaano. Sabay iniabot ni Edward ang pera. Ngumiti lang si Mang Ramon at lumabas na para bumili ng pagkain sa bayan. Naiwang mag-isa si Edward sa bahay. Hindi na siya nalulungkot ngayon dahil may tutulong na sa kanya sa paghahanap sa nawawala niyang pamilya. Ngunit matatanggap niya kaya ang sakit kapag nalaman niyang patay na ang kanyang mga magulang. Tila naging mabagal ang takbo ng oras dahil sa ulan at gabi na nga nang makabalik si Mang Ramon sa baryo. Nilapag niya sa lamesa ang mga pinamiling pagkain, ngunit naabutan niyang tulog si Edward. Mukhang napagod din ito ng husto sa laban, kaya sumuko na rin ang katawan sa upuan. Dahil dito, dumiretso na lang sa kusina si Mang Ramon para magluto ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay ginising niya si Edward matapos makapagluto. Lugaw ang niluto ni Mang Ramon para hindi rin gaanong apektado sa sugat ng lalaki. Bumangon naman si Edward at lumapit sa lamesa. Wow, mukhang ang sarap nito, tatang ah. Naglaway kaagad si Edward dahil sa matinding gutom. Sige lang, kumain ka lang ng husto, iho. Gigisingin ko lang si Pidyong para makakain na rin. Ani Mang Ramon. Lumapit ito sa natutulog na lalaki upang gisingin. Pidyong, gising na, kakain na. Mahinang sambit ni Mang Ramon. Iminulat naman ni Pidyong ang mga mata. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Halika, doon tayo sa lamesa. Samahan mo kaming kumain. Aya ng matanda. Nagulat ito nang tumayo ng walang iniindang sakit ang lalaki. Napansin niya na naghilom na ang sugat. Pambihira! Ang bilis naman yata gumaling yan. Akala ko ba ilang araw pa yan? Gulat na gulat si Mang Ramon. Bakit? Ano po yun, Mang Ramon? Takang tanong ni Edward. Tignan mo! Magaling na ang sugat ni Pidyong. Parang konting galos na lang at pagsasabon ay mawawala na. Sinong mag-aakalang ganito kabisa ang halamang makabuhay? Halos hindi makapaniwala si Mang Ramon. Pati nga rin ako nagulat. Mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ko ang paggaling ng natamo kong sugat. Wala na akong nararamdamang kirot. Parang mas lalo pa nga ako lumakas eh. Ani Pidyong na tuwang-tuwa sa nangyari. Baka naman dahil iyan sa pinainom sa'yo ni Edward ang katas ng halaman. Kaya mas lalo naging epektibo ang gamot sa'yo. Hindi ba't pinainom mo sa kanya iyon, bata? Saad ni Mang Ramon kay Edward. Tumango naman kaagad ang binata bilang tugon. Nasasayangan po kasi ako sa mga tumatagas na katas. Kaya ipinainom ko na lang sa'yo, kuya, imbis na itapon. Hindi ko naisip na may bubunga din palang maganda ang ginawa ko. Natatawang saad ni Edward. Nabigla ang dalawa dahil ngumingiti na ang binata. Hindi katulad kanina na napakalungkot nito na animoy pinagsakluban ng langit at lupa. Natigilan si Edward sa pagtawa nang mapansing nakatitig sa kanya ang dalawa. Naupo sila sa lamesa. Wow! Mukhang ang sarap na niluto nyo ah. Ngayon lang ako ulit makakain ng ganito kasarap. Sino ba nagluto nito? Tanong pa ni Pidyong sa dalawa. Siyempre, sino pa ba? Di ako. Tugon ni Mang Ramon. Masarap po talaga yan, kuya. Hindi ko nga akalaing marunong pala magluto ito si Mang Ramon eh. Ang sarap niyang magluto. Mukhang pwede na siya mag-asawa. Sabat naman ni Edward. Napangiti si Pidyong. Kinikilabutan naman ako sa sinasabi nyo. Hindi naman ganun kasarap ang luto ko ah. Masyado kayong ano dyan. Namumulang wika ng matanda. Akala ko nilagang itlog lang ang kaya mo eh. Marunong ka palang magluto ng lugaw, yung may liig ng manok. Ang sarap eh, lasang lasa. Biro pa ni Pidyong. Tignan mo tong unggoy na to. Matapos mo akong purihin, pipintasan mo rin. Ay,
Kumain na nga lang tayo. Nasa harap tayo ng lamesa, kaya kamay at bibig ang gamitin sa pagkain. Saway ni Mang Ramon sa dalawa. Nagtawanan na lang sina Pidyong at Edward. Matapos maghapunan, ay maagang nagpahinga ang tatlo para makabawi ng lakas. Doon na rin nagpalipas ng gabi si Mang Ramon dahil masyado nang madilim sa labas at wala nang makikitang ilaw na umaandap-andap sa mga kabahayang malapit sa kanila. Animoy naging ghost town ang lugar dahil sa pagkasawi ng mga tao. Mangilan-ilang residente na lang ang natitira sa lugar na nakatira malapit sa may bukana. Sa higaan pa rin niya nagpahinga si Pidyong, samantala sina Mang Ramon at Edward naman ay sa sahig at upuan lamang nahiga. Naglatag ng banig si Mang Ramon sa sahig sa tabing pwesto ni Edward mula sa mahabang upuan. Pasado 10:00 ng gabi, nang hataki ng antok ang tatlo, naging mahimbing ang tulog nila sa bahay dahil medyo malamig at mahangin ang kapaligiran. Ngunit sa mga sumunod na oras, nang pumatak ang 3:00 ng madaling araw, sa hindi inaasahan ay bigla na lamang naalimpungatan si Edward. Dahilan sa hindi matukoy na sigaw na bigla na lang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Nasira ang mahimbing na tulog ng binata at bumangon ito pero hindi siya tumayo. Inikot niya ang tingin sa paligid. Madilim ang buong bahay dahil nakapatay lahat ng mga gasera. Gayunpaman, naaaninag pa rin niya si Mang Ramon at Pidyong na mahimbing nang natutulog sa malapit gawa ng sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na siwang ng dampa. Maya-maya may sumisigaw na naman. Iba't ibang klase ng mga sigaw na para bang tumatagoy ito mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, kaagad kinilabutan si Edward. Kaya naman napatalukbong na siya sa kanyang kumot. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang naririnig niyang mga taghoy. Ito ay galing mismo sa mga taong minasakir sa baryong iyon. Marami itong boses na naririnig. Mga babae, lalaki, bata at matatanda. Halo-halo na parang nasa iisang lugar lang sila habang pinagkakaisahan at kinakatay ng buhay. Sa sobrang kilabot ni Edward ay hindi na siya nakatulog ng maayos at hinintay na lamang na mag-umaga. Hindi na rin niya ginising ang dalawa dahil baka isipin ng mga ito na napakaduwag niyang tao. Nang tumilaok na ang mga manok ay saka palang bumangon si Edward. Dali-dali niya sinaklay ang bag sa likod at kumuha ito ng isang itak mula sa kaban ni Pidyong para handa siya sa paggaya. Natutulog pa sina Pidyong at Mang Ramon nang lumabas ng bahay si Edward. Pagkarating niya sa bukanan ng gubat, ay nakita niya roon si Ephraim na naghihintay na sa kanya mula sa itas ng puno. Tumalon ito sa lupa at tumalungko kaagad sa harapan ni Edward. "Magandang umaga, Edward!" Bati ni Ephraim. "Magandang umaga rin sa iyo, Ephraim. Ano, magsimula na tayo?" Wika ni Edward. Tumingin ang tikbalang sa mga mata niya. "Kayo po ang masusunod." Matapos nito, ay sabay nang pumasok ang dalawa sa gubat. Sinuyod nila ang buong kakahuyan kung saan inaamoy-amoy ni Ephraim ang buong kalupaan upang tukuyin ang mga bakas na naiwan ng mag-anak ni Edward. "Ano, may nahanap ka na ba, Ephraim?" Tanong pa ng binata. "Wala pa. Masyadong mahirap tukuyin ang amoy nila dahil maraming balakid ang tumatakip." Tugon ng tikbalang. Tumalungko ito sa harapan ng mga bakas na bahagyang nasira na dahil sa mga patak ng ulan mula sa nakalipas na mga araw. Nagtaka si Edward. "Anong ibig mo sabihin dyan?" Tanong ni Edward. "May sumusunod sa kanila, humahabol," sagot ni Ephraim. "Hindi kaya ang mga aswang na yun?" Saad naman ang binata. "Nitong mga nakalipas na araw, may nararamdaman akong tumatakbong tao malapit mismo sa teritoryo ko. Pero hindi ko ito pinansin dahil tinatamad ako lumabas ng araw na yun
Pero tandang-tanda ko na may narinig ako mga batang umiiyak. Turan pa ni Efrem. Sigurado ako mga kapatid ko yun. Ano pa ba ang naaalala mo, Efrem, bukod doon? Sambit ni Edward. Pasensya na, hanggang doon lang talagang naaalala ko. Pero sigurado ako may humahabol sa kanila. Marami at mga hindi pangkaraniwan. Paliwanag ni Efrem. Mga aswang na nga yun. Nagsimulang manggilid ang luha ni Edward dahil naisip niyang baka nahuli na ng mga aswang ang buong pamilya niya. Kailangan mo huminahon, Edward, at kailangan mo ring malaman na hindi lang iisang klase ng aswang ang meron sa mundong ito. Marami sila at magkakaibang angkan. Pero itong partikular na grupong tumutugi sa pamilya mo ay kakausbong pa lang. Marahil ay ilang araw pa lang silang nagsisimula na maghasik ng lagim. Subalit nakatitiyak akong malakas silang uri ng nilalang. Hindi natin sila pwedeng maliitin. Litanya ni Efrem. Medyo kumalma naman si Edward at nagpunas ng mga luha. Sabi ni Pidyong, isang matanda raw ang pinuno nila. Nakasuot ito ng kwintas at nakatakip ang mukha. Kilala mo ba siya? Tanong ni Edward. Hindi ko pa siya kilala. Pero sa tingin ko, siya ang tinatawag nilang Supremo. Tugon ni Efrem. Supremo? Pagtataka naman ng binata. Siya ang kumakatawan sa buong lahi ng mga aswang. Isa siyang maestro kung ituturing. Napakalakas at siya ang nagpapasa ng pagkaaswang sa mga tao. Pinipili niya kung sino ang karapat-dapat pasahan. Pero sa tingin ko, isang gabunan ang supremo ng mga aswang na ito. Base sa mga bakas na iniwan nila dito. Masasabi kong mula sila sa lahi ng matatandang aswang. Mahabang paliwanag ni Efrem. Kinabahan naman si Edward, lalo kung makakasalubong nila ang mga nilalang na ito sa daan. Tiyak na matatamimi siya at hindi alam kung anong gagawin. Pero ramdam ng tikbalang ang takot niya. Huwag kang mag-alala, Edward. Hanggang nasa tabi mo ako, poprotektahan kita. Hanggat sa makakaya ko, hindi ko sila hahayaang saktan ka. Nasa iyo ang salita ko. Pangako ni Efrem kay Edward. Salamat sa iyo, Efrem. Iyon na lang ang nasambit ni Edward dahil sa hiya. Pero nakatulong din ang mga sinabi ng tikbalang at nawala ang takot niya sa dibdib. Tara na, magpatuloy na tayo. Wika ni Efrem at sinuyod muli ng dalawa ang masukal na kakahuyan. Samantala, nagising naman sina Pidyong at Mang Ramon na wala sa tabi nila si Edward. Nagtaka sila kung saan nagpunta ang binata. Ngunit naisip ni Pidyong na baka nagpatulong si Edward sa tikbalang para halughugin ang gubat na mahanap ang pamilya niya. Nang binuhat kasi siya ng tikbalang papunta sa higaan niya, ay nakita niyang lumabas ang dalawa at nag-usap. Susundan ba natin sila, Pidyong? Tanong ni Mang Ramon sa lalaki na nag-aalala sa kaligtasan ng binata. Hindi na, hayaan muna natin sila. Tugon ni Pidyong. Ano? Baka mapahamak lang yun. Ani Mang Ramon. Hindi ganun yun. Ibig kong sabihin, magtiwala na lang tayo kay Edward. Umalis siya dahil ayaw niyang mapahamak tayo. Tsaka, malakas ang tikbalang na iyon. Tiyak, kaya-kaya niyang protektahan si Edward laban sa mga aswang sa gubat. Teka, dinala din pala niya ang itak ko eh. Lokong bata yun ah. Natatawang wika ni Pidyong nang mapansing nakabukas ang kaban niya sa ilalim ng lamesa. Dahil dito, sumang-ayon na lamang si Mang Ramon at hihintayin na lang nila na makabalik ng bahay ang binata. Ilang oras ang nakalipas. Sa wakas ay nakarating na rin sina Efrem at Edward sa rumaragasang batis na makikita mismo sa pinakapusod ng gubat ng San Antonio. Huminto si Edward at tinignan niya ang paligid. Mukha namang walang tao rito. Sigurado ka bang dito talaga sila dumaan?
Tanong ni Edward sa tikbalang. Oo, sigurado ako. May bangkay doon, oh. Sagot ni Efrem. Talaga? Asan? Nilibot ng binata ang mata niya ngunit wala pa siyang makita. Tinuro naman ni Efrem kung saan niya nakikita ang bangkay na nakataob sa gilid ng batis. Diyos ko! Itay! Halos sumabog ang puso ni Edward nang matanaw niya ang katawan ng kanyang ama na nakadapa sa batuhan. Walang saplot pang itaas at tadtad ito ng mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dali-daling tumakbo si Edward upang lapitan ang ama niya na ngayon ay isa ng naaagnas na bangkay. Walang takot nitong tinawid ang malakas na agos ng tubig habang umiiyak dahil sa sobrang hinagpis. Natakot naman si Efrem na baka matangay ng agos si Edward, kaya tumalon rin siya sa tubig at tinangay niya ang binata papunta sa kabilang bahagi. Nang makalapag na sila sa lupa ay dito na nasilayan ni Edward ang naging itsura ng kanyang ama. Naging kalunos-lunos ang sinapit nito sa mga kuko ng mga walang awang aswang. Tadtad ito ng kalmot at may pasa pa sa likod. Basag din ang bungo nito na tila tinamaan ng isang matigas na bagay. May malaking laslas din ito mula sa dibdib pababa ng tiyan. Kalat-kalat ang mga laman loob sa lupa na patuloy pinagpifiestahan ng mga langaw. Nakabukod ang ibang parte ng katawan nito tulad ng binti at mga kamay. Masyadong brutal ang sinapit ni Mang Ruben kaya hindi makayanan ni Edward ang pagluha. Halos mamatay na ito sa pag-iyak. Hindi siya makahinga. Parang sumisikip ang dibdib niya sa sobrang sakit na nararamdaman. Edward! Huminahon ka! Baka mamatay ka sa ginagawa mo! Subukan mong kumalma muna saglit! Saad ni Efrem. At paano naman ako kakalma? Patay na ang pamilya ko! Galit na sigaw ni Edward. Naiintindihan ko, pero malamang buhay pa rin ang ilang miyembro ng pamilya mo. Kailangan na natin magpatuloy. Wala ka nang magagawa sa tatay mo. Pero sa iba mong pamilya, ay baka meron pa. Kung magtatagal pa tayo rito, baka hindi na natin sila abutan ng buhay. Litanya ni Efrem kay Edward. Natigilan sa pag-iyak si Edward dahil parang tumagos sa puso niya ang mga sinabi ng tikbalang. Sige, papayag ako magpatuloy tayo. Pero tulungan mo muna ako ilibing ang tatay ko. Saad pa ni Edward. Pinawi niya ng kamay ang mga luha sa mga mata. Oo, babalikan natin siya. Tugon naman ni Efrem. Dahil dito, nagpatuloy muli sila sa paghahanap sa natitirang pamilya ni Edward. Bawat bakas na makita at madaanan, hinihintuan nila at sinusuri itong mabuti. Sa ilang oras na paglalakad-lakad ay hindi nila namalayang napadpad na pala sila sa isang abandonadong bahay kung saan nagtago sina Aling Amor. Dito rin nagtago noon sina Raymond at Francis noong hinabol sila ng aswang na amalanhig. Natukoy kaagad ni Efrem na may taong pumasok sa bahay dahil sa mga amoy na naiwan nito. Pumasok agad si Edward, ngunit nadatnan niyang walang tao sa loob. Wala sila rito. Dismayadong wika pa ni Edward sa kanyang naabutan. Tingin ko, mukhang may kasama sila. Saad ni Efrem. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ng binata. Amoy pulbura ang bahay. Tiyak, may kasama silang lalaki na may hawak na baril. Tugon ng tikbalang. Sigurado ka ba dyan? Tumingin si Edward sa paligid at may nakita siyang maliliit na bakas na dugo na natuyo. May gasa din siyang namataan sa sahig at amoy alkohol ito. Mukhang dito sila nagkita. Malamang umalis din sila kaagad dahil sa presensya ng mga aswang. Halika, umalis na tayo. Baka sa ibang lugar natin sila makita. Marahil sinusundan sila ng mga aswang. Teorya pa ni Efrem na halos lahat ng kutob niya ay umaayon sa mga bakas na natagpuan sa bahay. Sa talas ng kutob niya, kahit ang mga maliliit na detalye ay hindi nakakaligtas.
Animoy nakikita niya ang lahat ng eksena o mga nangyari sa lugar. Sumang-ayon si Edward sa mungkahi ng tikbalang at matapos nito, nagpasya na silang umalis mula sa abandonadong bahay. Hinalughog nilang muli ang kagubatan. Bawat marka at mga lumot sa puno ay tinitignang mabuti ni Ephraim. Kadalasan, hinahawakan ng tao ang mga puno. Tuwing pakiramdam nila ay naliligaw sila o kailangan magpahinga. Sa pagsisiyasat ni Ephraim ay may nakita itong bakas ng mga kuko. Natukoy kaagad ng tikbalang na galing ito sa mga aswang dahil sa mahahabang marka na naiwan ng kuko. Mukhang malapit na tayo, Edward. Mahanap na natin sila, sambit ni Ephraim. Natuwa naman dito kahit papalo si Edward dahil umaasa talaga itong buhay pa ang nanay niya pati ng mga kapatid. Sinundan niya kung saan tumahak ang tikbalang. Sa pagpapatuloy nila, hindi nagtagal ay nakita din ni Ephraim ang gutay-gutay na katawan ng ginang na nakahandusay sa isang masukal na damuhan. Ipinaalam niya ito kaagad kay Edward kaya halos magwala sa galit ang binata nang kanyang masilayan ang wala ng buhay na ina. Hindi! Inay! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Edward sa buong kagubatan. Sa lakas ng sigaw ay napukaw nito ang mga ibong tahimik na nakadapo sa puno. Nagsiliparan ang mga ito papalayo dahil sa takot. Todo hinagpis si Edward habang yakap-yakap ang malamig na katawan ng kanyang ina na wala ng ulo. Kahit inuud na ito ay wala pa rin pakialam si Edward at buong higpit niya pa rin niyakap ang ina. Sa may di kalayuan naman ay natagpuan ni Ephraim ang ulo ng ginang at iniabot niya ito kay Edward. Tak-tak ang maluha ni Edward sa mukha habang dinudugtong niya ang ulo sa pugot na katawan ng kanyang ina. Para itong baliw sa itsura niya. Hindi tuloy maiwasan ni Ephraim na maawa. Edward, tama na yan! Awat ng tikbalang, pero patuloy pa rin sa ginagawa niya si Edward. Animoy 3 taong gulang na bata na nagkakabit ng ulo ng laruan. Walang kibo habang umiiyak. Masamang-masama ang loob niya. Parang may umuusbong na apoy sa mga mata nito at gustong silaban ang sino mang makita. Dahil dito, hinayaan na lang muna ito ni Ephraim para makapag-isip sandali. Makalipas ang ilang minuto ay napagod rin si Edward at lupaypay itong nakatulog sa lupa. Sanhi ng matinding pag-iyak. 2:00 na ng hapon nang gisingin ni Ephraim si Edward. Hawak-hawak pa rin ito ang ulo ng kanyang ina habang nakapikit sa damuhan. Edward, kailangan na nating kumilos. Hahanapin pa natin ang mga kapatid mo, di ba? Naniniwala akong buhay pa sila. Kaya tumayo ka na riyan. Ani Ephraim, pero tila walang pakialam ang binata. Nakatitig lang ito sa katawan ng ina na unti-unting naaagnas dahil sa mga uod na kumakain sa katawan. Napakabaho rin ang paligid kaya hindi na makatiis ang tikbalang. Hindi naman alintanan ni Edward ang amoy sa harap niya dahil tuwing pinagmamasdan niya ang kanyang ina ay parang buhay na buhay ito sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay may naramdamang mga yabag si Ephraim sa di kalayuan. Iba ang pakiramdam ni Ephraim sa paparating. Nagtataglay ang mga ito ng madidilim na aura. Napatingin si Ephraim kay Edward. Patuloy pa rin ang binata sa pagluluksa. Tila wala itong kabuhay-buhay. Hilam ng luha ang mga mata. Dahil dito, kumilos na si Ephraim kahit kasuklaman pa siya ni Edward sa kanyang gagawin. Mailayo lamang sa kapahamakan ang tinuturing niya ngayon na Panginoon. Binuhat niya ang tulalang binata at pinasan niya ito sa kanyang mga balikat. Tumakbo ang tikbalang papunta sa puno at ipinasok sa loob si Edward. Walang imik si Edward nang ilapag siya ni Ephraim sa lupa. Dala pa rin ito ang ulo ng kanyang ina na namumuti sa kawalan ng dugo. Nagmistulang tumagos lang ang ulo ni Ephraim
nang sumilip ito sa puno para pagmasdan ang mga paparating na mga nilalang. Ilang sandali pa ay dumating din ang mga ito, ngunit hindi nila napansin si Ephraim. Para lang itong estatwa na nakadikit sa puno. Tanging bibig lang at mga mata ang makikita sa kanya. Nag-camouflage din ang balat niya sa puno, kaya hindi siya mapapansin ng mga aswang na dumating. Nang sumapit ang mga ito sa bangkay, ay lumuhod sila upang kainin ang inuud na katawan ng ginang. Hindi na nila alintana kahit makain pa nila ang mga uod na nakadikit sa nabubulok na laman ng ginang. Ang mahalaga ay mapawi ang nagugutom nilang sikmura. Matagal-tagal na rin magmula noong huli silang makakain ng sariwang laman ng tao, kaya halos maging buto na lang ang natira sa katawan ng kawawang ginang. Pambihira talaga si Maestro, tinitiis niya tayo. Bakit ayaw niya tayong bigyan ng kalayaan na kumain ng mga tao? Nasasabik na akong uminom uli ng dugo eh. Uwi ka pa ng isa. Magtiis-tiis muna tayo. Baka naman may pinaplano siya para sa atin. Sagot naman ng isa. Tama na yan, Daldal. Mamaya na yan. Hanapin pa tayo ni Turing eh. Tiyak malalagot tayo kapag nalaman niyang lumabas tayo nang hindi sumasangguni sa kanya. Sabat ng ikatlo. Ay, bakit ba kayo natatakot sa ungas na yun? Ikita niyo naman kung paano siya bugbugin ng dayo. Halos mapatay na nga siya eh. Nagbuka tuloy siyang bata sa laban nila. Kung hindi lang dumating sa Maestro, baka wala na ang hambog na yun. Tura naman ang pang-apat na aswang. Hindi lang hambog, kundi sip-sip pa. Gusto niya yata madagdagan ang ranggo niya eh. Kaya dumidikit siya kay Boss Daga. Pero alam nyo, mabuti na lang din dahil dumating si Maestro. Dahil kung hindi, baka pati tayong lahat ay patay na. Ang tindi pala ng isang yun, no? Uwi ka naman ng isa. Oo nga eh, may sa demonyo yata yun. Ang liksi kumilos at parang hindi tinatabla ng atake. Saan naman ang pangalawang aswang? Yan nga din ang napansin ko eh. Sambit naman ang ikatlo. Psst! Tahimik! Saway ng pang-apat sa mga kasama. Bakit? May paparating ba? Tanong naman ng isa. Hindi. Parang may nararamdaman ako sa paligid natin. Nasa malapit lang siya at nagmamasid. Tugon ng ikaapat. Baka naman hayop lang yan at nagugutom. Halika, kumain ka na ng kumain, baka maubusan ka pa. Saan ng ikalawa? Hindi nga ako nagbibiro. Parang may nakatingin talaga sa atin. Nandito lang siya sa malapit. Tumayo ang ikaapat na aswang at nagpalingalinga sa buong paligid. Gamit ang ilong niya ay hinanap niya kung saan ito nagtatago. Ano? May nakita ka ba? Tanong ng ikatlong aswang. Wala eh, pero sigurado akong may kasama tayo rito. Hindi lang isa kundi dalawa. At yung kasama niya, isang tao. Agad nagpanting ang tenga ng tatlo sa narinig. Seryoso ka ba dyan? Nasaan sila? Tanong ng isa. Nandito lang. Tugon ng ikaapat na aswang. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay nasa harap lang nila si Ephraim na halos hindi kumukurap sa pagkakatitig sa kanila. Galit na galit ito sa ginawa nila sa katawan ng nanay ni Edward. Hindi mo lang nila pinalampas ang nabubulok nitong katawan. Balak sana itong dalhin ni Ephraim upang mailibing, pero tila wala nang natira sa laman ng ginang. Saan nga sabi? Puro ka naman sabi ng nasa malapit lang. Wala naman kaming nakikita. Inis na sabi ng ikalawa. Ako ba ang hinahanap nyo? Hindi na nakatiis si Ephraim at lumabas na ito sa pinagtataguang puno. Nagulat ang apat na aswang nang lumitaw sa harapan nila ang isang higanting tikbalang na nanginginig sa galit ang mga kamao dahil sa paglapastangan nila sa labi ng ginang. Bahagyang napatras sa takot ang mga aswang. Tikbalang! Uwi ka ng ikaapat na aswang. Masyado na kayo naghahasik ng lagim sa gubat na ito. Kailangan na kayong kalusin. Wika ni Ephraim. Huwag kayong matakot. Labanan natin siya. Mag-isa lang siya at apat tayo.
Kayang-kaya natin siya! Anang ikatlo. Buti nagpakita ka. Tamang-tama, gusto ko rin subukan kung anong lasa ng kabayo. Kahit nung tao pa ako, nahihiwagaan talaga ako sa lasa ng kabayo. Malas mo lang, magiging pagkain ka lang namin dito. Saan pa ng isa at sinugod na nito si Efrem. Isang suntok kaagad ang sinalubong nito mula sa malaking kamao ng tikbalang. Tumilapon ito ng ilang metro at bumangga ang likod sa puno. Dinig pa ang pagkakabasag ng mga buto sa tagiliran bago ito bumagsak sa lupa. Nagulat ang tatlo sa nangyari at hindi sila kaagad nakapag-react. Nagsimula silang kumaripas papalayo, ngunit hindi sila hinayaan ni Efrem na makatakas. Nahablot niya ang isa sa damit at ibinalibag niya ito ng malakas sa malapit na puno. Talsik ang dugo ng aswang palabas sa ilong at bibig. Uminit ang dugo ng isa sa nangyari at sumugod itong bulag kay Efrem. "Buwisit ka!" Nagpakawala ng ilang mabibilis na kalmot ang aswang. Ngunit iniwasan lang itong lahat ni Efrem sa kasinungkit ng suntok ang aswang. Lumutang ng ilang metro sa ere ang aswang na iyon. Sinipa pa ito ni Efrem patalikod at tumalsik ang aswang papunta sa damuhan. Bali ang mga buto nito mula sa balakang hanggang sa dibdib at nagsuka ng maraming dugo matapos lumapag sa lupa. Gumapang ito papalapit sa kasamang natira na nagsisimula ng manginig sa takot sa tikbalang. Wag mo ako papatayin! Pakiusap!" Nangangatog sa takot ang aswang pero hindi ito kinaawaan ng tikbalang. Sinakal na ito at iniangat sa ere. Lumutang naman ang aswang na iyon mula sa lupa. Halos hindi na ito makahinga sa higpit ng kapit ng isang kamay ni Efrem. Parang luluwa na rin nga ang mga mata nito sa higpit ng pagkakagrip ni Efrem sa leeg ng aswang. Mula sa likod ay nakarecover ang isa pang aswang. Tumalon ito sa likod upang yakapin sana si Efrem at kagatin sa bato. Subalit naramdaman ng tikbalang ang presensya sa likuran, kaya ibinalibag niya ang aswang papunta sa kanyang kasamahan. Nagsalpukan agad ang dalawa at pareho silang nahilo bago tumilapon sa puno. Tinapakan ni Efrem ang paa ng isang aswang at nabasag ang mga buto nito sa binti. Dinambahan naman niya ng isang suntok ang isa pang nakaibabaw at halos lumuwa ang mga ribs nito sa dibdib. Matapos nito ay pinagmasdan lang ni Efrem ang mga aswang na unti-unti naghihingalo. Sa loob lamang ng 4 na minuto ay pare-parehong nakabulagta na ang mayayabang na mga aswang. Wala silang nagawa sa bagsik at lakas ng tikbalang na si Efrem. Hindi nagtagal ay huminto na rin ang pagtibok ng puso ng mga ito matapos ang matinding pinsala na natamo. Pero lingid sa kaalaman ni Efrem ay pinagmamasdan siya ng isang sigbin at tila minimemorya ang mga nangyari. Tumakas ito kaagad matapos mapabagsak ni Efrem ang mga disipulo ni Lizardo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 33. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.